Amen, amen. Magandang gabi po sa bawat isa. 1 Samuel. Amen. That's a great song. Amen. Wow, salamat sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. No? Just imagine we reaching the last 4 days of 2025. Yan po ay gawa po lahat ng kabutihan ng Panginoon. Hindi ho yan gawa ng bitaminang iniinom mo. Gawa po yan ng kabutihan ng Diyos. Hindi po yan gawa ng salapi at trabahong meron ka. Gawa po yan ng kabutihan ng Panginoon. Amen. And with that, we glorify God for His goodness sa ating buhay. 1 Samuel chapter number 7, please. 1 Samuel chapter number 7. I always count it an honor and privilege na makapagsalita po on this place. 1 Samuel chapter number 7. Are you happy tonight? Amen? Amen. Sige po, tayo po tayong lahat in respect to the Word of God. Huwag po kayong mag-alala. Ito na lang talaga yung last preaching mo ngayong taon. Sabi ko kay Sir Pops kanina, hindi na uli ako magpipreach this year. Ayoko na. Next year na ulit. Amen? Huwag ka na uli magsisimba ng linggo ngayong taon. Last mo na to, ha? Next year na ulit. Amen? Matagal-tagal po tayong hindi magkikita mga isang taon. Amen? 1 Samuel chapter number 7. 1 Samuel chapter number 7. I hope we came because of the Word of God. Amen? Chapter number 7, verse number 1. Babasahin po natin verse number 1 hanggang verse number 14. If you found it, say aloud, Amen. Amen. The Bible says, And the men of Kirjath-jearim came and fetched up the ark of the Lord and brought it into the house of Abinadab in the hill and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the Lord. And Samuel spake unto the house of Israel, saying, If ye do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the Lord, serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. And Samuel said, Gather all Israel to Mizpeh, and I will pray for you unto the Lord. And when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together to Mizpeh, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines. And Samuel took a sucking lamb and offered it for a burnt offering, holy unto the Lord. And Samuel cried unto the Lord for Israel, and the Lord heard him. And the men of Israel went out of Mizpeh and pursued the Philistines and smote them until they came unto under Bethkar. So the Philistines were subdued. They came no more into the coast of Israel, and the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. And the cities which the Philistines had taken from Israel were restored to Israel, from Ekron even unto Gath, and the coast thereof did Israel deliver the hands of the Philistines, and there was peace between Israel and the Amorites. Biriin nyo, on the last 4 days of 2025, muntikan ka na makatapos makabasa ng isang chapter, amen? Konti na lang talaga no? But anyways, the Bible says in verse number 12, Then Samuel took a stone and set it between Mizpeh and Shem, and called the name of it Ebenezer, saying, Hitherto hath the Lord helped us. Title of our message tonight is Ebenezer. Ebenezer. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa
gabing ito, thank you Lord that we get the privilege to be in the house of God on the last Sunday of 2025. And this is a history po, Panginoon, and it is because of your grace. Salamat po, Panginoon. Many people want to be in the house of God. Maraming Kristiyano po, Panginoon, wanted to be here. But because of wrong decisions po, Panginoon, napalayo sa simbahan, napalayo sa inyong kalooban. But it's only by your grace we're still here and we are able to serve. And by your grace po, Panginoon, kung loloobin niyo po ay aabutin po namin ang bagong taon. Many are busy setting up for a New Year celebration. But I pray, O God, tonight, more than just a celebration of meeting 2026, magkaroon po, Panginoon, kami ng paghahanda for the upcoming year. At makita po namin ang mga dapat baguhin, ayusin, at mga dapat i-set po namin goal sa buhay namin bilang mga mananampalataya. Far from perfect, O God, but I just want to be a help and a blessing tonight. Tulungan niyo po, Panginoon, as you help us understand Ebenezer tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. And thank you for standing. Wala akong dalang lubid, mga high schooler. Wag po kayong mag-alala. Amen. The book of 1 Samuel records the first part of book of Samuel po ay nakasulat po dito ang isa sa mahirap na bahagi sa history ng Israel. Spiritually, ang bayan pong ito ay naging mahina. And morally po, ang kanilang leadership ay naging unstable. Kaya nga po, by this time, ay wala po silang king and now they are being oppressed. If you go back to chapter number 2, chapter number 3, yun po yung panawagan ni Samuel to be a prophet. And by this time, Israel po ay kinakalaban at minamaliit po ng mga Philistines. In chapter number 4, you don't have to go back there, ang bayan po ng Israel, sa kanila po binigay ng Diyos yung Ark of the Covenant. At yan po ay pangako ng presensya ng Diyos. It is a symbol of the presence of God. At dahil trinato po nila ang presensya ng Diyos nang hindi nila pinahalagahan po ito, more so parang ginawa po nila itong pangpaswerte sa buhay nila, more than just paalala na sila ay susunod sa Panginoon, ay nakuha po ito ng mga Pilisteo. Now think about that. The Ark of the Covenant should have been a challenge to them na sila'y sumunod sa Panginoon. But more than that, ito ay naging parang ano na lang sa kanila, pampaswerte ba? No? Minsan akala na maraming Kristiyano ganun, pag may Bible ka, siswertihin ka na. Hindi po. It is more on obedience to the Word of God. Amen? Akala ng mga Katoliko, pag may krus ka dito, may krus ka dito, may krus ka dito, siswertihin ka, no? Minsan mga Baptist ganyan na rin. Akala nila pag may Bible sila sa sala, may Bible sila sa kwarto, may Bible sila sa CR, siswertihin na. Pero hindi naman sila nasimba. That's exactly what happened to the Israelites here. Nakuha po ng mga Philistines ang Ark of the Covenant because they just treated the presence of God more of a pangpaswerte na lamang instead of maging motivation nila yon para sila ay sumunod sa Panginoon. When we go to chapter 5 and chapter number 6, ay pinarusahan po ng Panginoon ang mga Pilisteo because of that, at ito po ay hindi gawa ng galing ng mga Israelites, kundi gawa po ng kapangyarihan ng Diyos, proving na ang Diyos ay hindi po nagdidepende sa kakayanan natin, kundi sa Kanyang kapangyarihan at tayo ay instrumento lamang. Now, follow me tonight. Alright? When we jump to chapter number 7, dito po sa binasa nating talata, I'm going somewhere here, na ibalik na po sa kanila yung Ark of the Covenant. I hope you understand me when we talk about the Ark of the Covenant, all right? Ito po yung isang instrumento noon pa doon sa tabernacle na ginamit ng Panginoon as a symbol of His presence. So nung naibalik po ito sa kanila, it was kind of a revival for them. You jump to verse number 1, the men of Kirjath Jearim came, fetched up the ark of the Lord, brought into the house of Abinadab. Verse number 2, came to pass while the ark abode in Kirjath Jearim, that the time was long, imagine this, 20 years. And all the house of Israel lamented after the Lord. Now, with that, nung naibalik po sa kanila, here comes Samuel on the scenery. Follow me tonight, okay? Si Samuel po was now raised to be a prophet sa bansang Israel, and siya po yung ginamit ng Diyos
para magpaalala sa mga Israelita. Verse number 3, And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye will do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange god, Ashtaroth, from among you. Prepare your hearts unto the Lord, serve Him only. Kaya pagdating po natin sa chapter number 7, chapter number 8, and chapter number 9, makikita po natin dito habang nananalangin ang mga Israelites sa verse number 8, chapter number 9, ay umatake uli ang Philistines, but this time, pinatunayan ng Diyos muli ang kanyang kapangyarihan. Verse number 9, Samuel took a sucking lamb, offer it for a burnt offering, holy unto the Lord. Samuel cried unto the Lord for Israel, and the Lord heard him. Verse number 10, the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and they were all smitten before Israel. So God responds ng isang matinding kulog, tinalo ang mga kalabang Pilisteo, and then binigyan sila ng tagumpay ng Panginoon. What's the sense of all those preachers? After this deliverance, verse number 11, verse number 12, si Samuel po ay naglatag ng isang bato. Just a memorial stone. No special powers, but just a memorial stone, and named it Ebenezer. Meaning, literally, Ebenezer is literally, Ebenezer means, sabi po dito ng Bible, hitherto hath the Lord helped us. Ebenezer is a word na ang ibig sabihin po talaga is stone of help. But the Bible defines it right here. Makikita po natin dito at sinabi niya ang pangalan ay Ebenezer, saying, hitherto hath the Lord helped us. In a simple nagustuhan ko po, nung try to search out the Tagalog word for it, hanggang dito, tinulungan tayo ng Panginoon. Hanggang dito, tinulungan tayo ng Panginoon. As we come to the end of this year, I believe that simple phrase and this simple story, hindi po pamilyar na pangyayari sa Biblia, pero ito po ay isang, pag nag-aaralan ko po ito'y nagtuturo sa atin ng isang napakalaking prinsipyo sa salita ng Diyos. Paano tayo babalik tanaw, magpasalamat sa Panginoon, paano tayo makakapanindigan dito sa ating mga haharapin pa, at paano tayo makakapagpatuloy bilang isang mananampalataya. I entitled it Ebenezer because it is a great reminder of God's faithfulness sa ating buhay. Just like the Israelites and just as Christians, wow, 2025 has been a big history for many of us. Taon lang ito, pambira, ay mataba na at mayaman na ang istorya ng bawat isa. Kung titingnan natin paano tayo nakabangon sa buhay Kristiyano, paano tayo na-revive sa buhay Kristiyano, o many a times paano tayo bumagsak sa buhay Kristiyano, paano tayo humarap sa maraming suliranin sa ating buhay, at paano rin naman tayo nakapagtagumpay sa mga suliranin na yan sa ating buhay. And many of you and many of us can look back in 2025 at hindi natin pwede sabihin, salamat, natapos na. No, we have so many histories and story that you can tell na minsan tayo nadapa, minsan tayo nanlupaypay, minsan nagkaroon ng dagok sa ating buhay, minsan nagkaroon ng problema sa ating buhay, but yet we step up to this day holding Ebenezer and simply thanking the Lord because salamat, hanggang dito, tinulungan tayo ng Panginoon. Kung nasan ka ngayon at nasaan ako ngayon at kung ano pa ang mararating natin, it is because of Ebenezer. Hitherto hath the Lord helped us. Amen? Dahil anumang suliranin pinagdaanan mo, anumang bigat, anumang dagok ang pinagdaanan mo, o anumang tagumpay ang nalagpasan mo, at anumang mountaintops ang napagtagumpayan natin, at anumang trahedya, anumang sakit, anumang hirap, nakatayo ka at nakatindig ka muli dahil merong buhay na Diyos na tumulong sa iyo at tumulong sa akin.
It's not by mind, it's not by power, it's by the Spirit, saith the Lord of hosts. Boy, I thank the Lord na tayo ay ligtas. Are you saved tonight? Amen? Salamat sa Panginoon. They may not fully understand it, pero sambahay kayo lagi ang dapat pasalamatan mo as the year ends. Salamat, binigyan tayong katiyakan ng langit. Amen? Salamat, merong tayong Diyos na through our failures and through our mistakes and through our storms in life, merong Diyos na laging handang tumulong sa iyo at handang tumulong sa akin. And we can look forward to 2026 and we know hanggang doon tutulungan tayo ng Panginoon. I hope you understand Christianity is not a playground. And let me give you a shocking news. May problema pa rin sa bagong taon. Kahit pa kumanta ka ng bagong taon na, magbagong buhay, lasing na kasi. But you face 2026 with uncertainty. But salamat, merong Diyos. And He's reminding us, Ebenezer. Hitherto had the Lord helped us. Three things tonight I want us to understand. Tatlong bagay po ang nais ko pong maunawaan natin ngayong gabi from this passage of Scriptures. I hope you're still listening. Amen? And I hope this sends revival to many Christians for the upcoming year. Number one, remember where the Lord brought us from. Never forget and always remember. This morning I preached a message entitled, Remember. Remember where the Lord brought us from. Bago po sila binigyan ng tagumpay ng Panginoon in verse number 9 and verse number 10. I reviewed to you chapter number 4, chapter number 5, chapter number 6. Sila ay mga tao, ang mga Israelita. They were the chosen people of God. But they are the very people that have neglected God in their lives. They have neglected the Ark of the Covenant. Para bang naging masyadong kampante na sila dahil nasa kanila yung Ark of the Covenant, not realizing it is more than just an Ark of the Covenant, ito po ay reminder sa kanila na dapat sila'y sumusunod sa Panginoon. But yet, ito'y naging parang pangpaswerte na lamang sa kanila. Ito'y parang naging lucky charm na lamang sa kanila na akala nila basta meron sila nito, okay sila. Kaya nga, sa pagkakataong iyon, pinarealize nila ng Panginoon ito sa kanila, kaya natalo po sila ng Philistines. And chapter number 4 and chapter number 5 is a picture of the Israelites na sila ay tumalikod sa Diyos. Sinamba na naman nila, bumalik na naman sila sa... The Israelites have been like that. Naalala niyo yung book of Judges? Di ba? Ang mga Israelites in the book of Judges have been on a cycle na sila'y lalayo sa Panginoon, papaluin sila ng Diyos, tatalunin sila ng isang bansa, magpapadala ang Diyos ng isang judge, at sila'y ililigtas ng Diyos, magsisisi na naman sila, at aayusin nila yung buhay nila. Next thing you know, lalayo na naman sila sa Panginoon. And it has been a cycle in the book of Judges. Pero one thing is sure, laging nandun ang tulong ng Panginoon sa kanila. Tonight, I challenge and I remind every believer po ngayong gabi, maraming tagumpay na naranasan natin ngayon ay hindi dahil magaling po tayo. Ito'y nagresulta gawa ng mga pagkakaunawa natin sa ating mga pagkakamali, pagbagsak natin at mga failures natin sa ating buhay. And Ebenezer is a truth reminding us, huwag mo kalilimutan kung saan ka inahon ng Panginoon. Nasaan ka noon? Anong katayuan mo bilang mananampalataya? Anong katayuan mo nung wala ka pang Kristo sa puso? Anong katayuan mo nung ikaw ay nag-backslide sa Panginoon? Nagrebelde sa magulang mo? Anong uring pamilya meron na tayo nung wala ang Diyos sa ating kalagitnaan? Ngunit salamat, may biyaya ang Diyos at ang Diyos ay tinulungan tayo sa pagkakataon na hindi natin kaya ibangon yung ating sarili. Amen? Remember those times this year or maybe last year na pambira, pag may problema na kasi ang Kristiyano, parang, Panginoon, sana bumalik ka na. Pag puro pagpapala na, Panginoon, huwag ka muna babalik. But yet, on that downfall in your life, hindi ka pinabayaan ng Diyos. O that downfall in our lives, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Naranasan natin ang kabayaran at naranasan natin ang mga palo ng Diyos sa ating buhay.
But there is always a Holy Spirit within us, just like that prodigal son na nandun na siya at nararanasan niya na yung resulta ng desisyon niya sa kanyang buhay. By the way, always remember by that. I told that to the young people last Tuesday. Pwede mo piliin ang maraming desisyon sa iyong buhay, pero ang resulta ng iyong desisyon ay hindi mo na pwede piliin. Na namang makapagtataas ng kamay dito at magsasabing wala akong downtime sa buhay Kristiyano ko this past year. We've been there, we've backslid, katulad ng mga Israelites, naging kampante ka sa buhay Kristiyano mo, nilayon mo ang simbahan, nilayon mo ang salita ng Diyos, gumawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. But salamat, God is still there to help us. Pagkakataon na gusto mo nang magrebelde sa Panginoon at pariwaran ang iyong buhay and you thought nahihiya ka na nga bumalik sa simbahan, but God is still there to help us. Always remember where the Lord brought us from. Bago po umapak ang bagong taon, mga kapatid, pasalamatan natin ang kamay ng Diyos dahil kung hindi gawa ng biyaya ng Diyos, baka hindi ka na nakabangon muli sa spiritual. Fathers, you remember that fear in your heart na natatakot ka na baka ito na yung panahon, baka mawawasak na yung pamilya, it is just a hopeless case scenario sa iyong buhay and you don't know what to do next, but thank the Lord because of His grace. He helped us. Hindi yan gawa ng talino mo. Hindi yan gawa ng salapi natin. Hindi yan gawa ng horoscope mo. Hindi dahil naglatag ka ng mga bilog na prutas ng bagong taon. Hindi dahil nagpaputok ka. Gawa nga ng paputok, naputol daliri mo, di ba? It's not because of those lucky charms and lucky numbers and year of the whatever. It is because God helped us. Kung meron mang nais tulungan makabangon ang Diyos, yaon ang kanyang mga anak. Remember the mistakes na pinatawad tayo ng Panginoon. Alala niyo po yung mga, I said that this morning, yung mga lesson na tinuro sa atin ng Panginoon. Yung mga pagbangon na binigay sa atin ng Panginoon. At yung mga biyaya, kaya tayo nakatindig muli. Yung mga pagkakamali natin, and because of that mistake, nakabangon tayo and we learn from that mistake. It is because of the help of God. Wala dito makapagsasabing na naging smooth flowing ang 2025 in your life. But because of Ebenezer, hitherto had the Lord helped us. It is of the Lord's mercies. We are not consumed. They are new every morning. Great is thy faithfulness. I don't know, pag ang Kristiyano ay just like the Israelites, and they realize it real quick, kaya wala silang spirito ng yabang dahil alam nila, kung hindi gawa ng Diyos, talunan na sila. At kung hindi gawa ng Diyos, talunan na tayo. Ligtas tayo, napupulutin na lang tayo kung saan na wala na, lumayo ka sa Biblia, lumayo ka sa Kristyanismo, lumayo ka sa tamang prinsipyo, and you thought you have everything doing well, pero there is always a pleasure of sin for a season. Ngunit salamat bago dumating yung consequence noon, kinalbit ka na ng Diyos at pinabangon ka muli ng Diyos, and it is because the Lord helped us. Amen. Kaya mga Kristiyano, this coming year, same principle stands. Huwag mo natin kainggitan ng sanlibutan. Same principle stands here. Mas masaya pa rin ang mamuhay bilang anak ng Diyos sa gitna ng kanyang kalooban kaysa isang Kristiyanong malayo sa kalooban ng Panginoon. We fail at times, but salamat, the Bible says, the just man falleth 7 times, but he riseth up again. Tonight, I challenge each and everyone, always remember where the Lord brought us from. Let me go back to that question. Nasaan kaya tayo kung hindi tayo naligtas? Hello? Nasaan ka kaya kung hindi ka nanumbalik sa Diyos? Malamang nung Pasko, lasing ka na naman. Malamang wasak na ang pamilya. Hindi ba?
And though because we are in our sinful nature, many times, we're still tempted to think that way. Babalik na lang kaya ako sa mundo, magre-rebelde na lang kaya ako sa Panginoon, susuway na lang ako sa aking mga magulang. You have thought that way because we have our old sinful nature. Ngunit salamat through the power of His Word, God is helping us. At lalo tayong pinapaalalahanan na huwag ka lalayo sa Panginoon. Lagi tayong isang prodigal son na pinapaalalahanan na pambira yung mga servants ng tatay ko, ang sasarap ng kinakain, ako nandito sa babuyan. Ebenezer, it is the Lord who brought us from that terrible situation sa ating buhay. Amen. Isang paalala sa mga Israelites, mga kapatid, na ang Diyos pa rin ang tumulong sa kanila. Sa panahon na sila ay nagpakakampante at akala nila kaya na nila, pero ang Diyos pa rin ang nagpaalala sa kanila. Tonight I challenge us, remember where the Lord brought us from. As we end 2025 and as we enter 2026, itanim naman natin at ilagay natin sa ating puso at isipan na hindi natin mararating ang tagumpay kung hindi tayo tinulungan ng Diyos mula kung saan tayo nanggaling, kung anong katayuan natin, kung hindi niya tayo binangon mula sa kabayaran ng ating mga kasalanan, kung hindi niya tayo binigyan ng biyaya para makabangon muli, makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Remember where the Lord brought us from. Number 2, I want you to realize, go back to chapter number 7. Are you still with me? Amen? Yan ang gusto ko po dito, ang daming tubig. Pang-inom, pang-baptism, Verse number 7, sabi po ng Bible, and when the Philistines, are you still with me, amen? And when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together to Mizpeh, Philistines is their enemy, the lords of the Philistines went up against Israel, and when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines. Andun pa rin yung takot po nila sa mga Philistines. And the children of Israel said to Samuel, cease not to cry unto the Lord our God for us. Nakiusap na sila kay Samuel that He will save us out of the hand of the Philistines. Verse number 9. And Samuel took a sucking lamb and offered it for a burnt offering holy unto the Lord. And Samuel cried unto the Lord for Israel, and the Lord, what's the next few words? Heard him. And as Samuel was offering up burnt offering, Philistines drew near to battle against Israel. But the Lord, I love that. But the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, discomfited them, and they were smitten before Israel. Number 1, remember where the Lord brought us from. Number 2, recognize our help comes from God. Our help comes from God. Nung umatake po uli ang mga Pilisteo, hindi na sila nagtiwala sa anumang armas nila. Hindi na sila nagtiwala sa anumang strategiya nila. Alam po nila at sila ay umiyak sa Diyos at ang Diyos ang nagtanggol sa kanila. That's why I love Exodus 14:14. The Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Ikaw na magkampante sa sarili mo. Why? Because the Lord will fight for you. And many a times, the battle we face this year, pag iniharap natin yung sarili natin, napansin mo ba, mas talunan ka? Pag ginagawa natin sa sarili nating diskarte, palibas na marami na tayong alam na discartology, no? Akala natin mas marunong pa tayo. You remember when David was facing Goliath? Sabi ni Saul, suot mo yung weapon ko. Sabi ng kanyang mga kapatid, hindi mo kaya yan. Yun yung diskarte nila. Hindi mo kaya, kailangan mo ng weapon, kailangan mo ng armas, ng tulong ko para magtagumpay kay Goliath. Sabi ni David, hindi ko pa napatunayan yan. Isa lang napatunayan ko, ang tulong ng Panginoon.
I could just have 5 smooth stones, pero kaya ko itong pagtagumpayan dahil ang tulong na kailangan ko ay hindi sa weapon ni Saul, hindi sa pananakot ng aking mga kapatid, kundi sa tulong ng Panginoon. And many battles we have faced last year, and this year, and we will face next year. Let me tell you something. I hope and I beg you Christians, wag natin diskartihan sa sarili natin ito dahil marami na tayong alam. Lumapit tayo sa Panginoon. Pumunta tayo sa mga taong pwede tayong tulungan. Hingi tayong prinsipyo ng salita ng Diyos. It will be a great battle against next year. There will be challenges once again. But recognize this, the greatest help cometh from the Lord which made heaven and earth. May tatalino pa ba sa naglalang ng sanlibutan? Ano na ba nalalang mo? Kinopya nga lang natin sa AI lahat eh. Bakit hindi tayo sa Diyos na naglalang ng sanlibutan humingi ng tulong? And many times God just has to push us so strong na mapapaluhod ka talaga at iiyak ka sa Panginoon. And many times doon talaga tayo luluhod. Dahil bibigyan tayo ng Panginoon ng pakikibaka na alam natin hindi natin kaya, kundi gawa lamang ng tulong ng Panginoon. Recognize our help comes from God. This reminds us na ang maraming pakikibaka na napagtagumpayan mo ngayong taon. You know what's a living proof na marami kang pakikibaka na pagtagumpayan? Buhay ka pa hanggang ngayon. Mukhang hindi ka na nahinga, pero buhay ka pa, alright? Right? Kaya minsan, napansin niyo po ba yun? Akala nila lagi, mga tao sa simbahan, akala nila walang problema, no? Kahit yung mga taga-simbahan, nadadaya ng mga taga-simbahan, eh. Buti ka pa, Brad, wala kang problema. No? Tatabi sa'yo, nakangiti ka. Buti ka pa, walang problema. Akala niya, no? Akala nila yung mga pastor, walang problema, no? Kayo pala yung pinoproblema, amen? But realize, you know why? Why we can still smile and shout for the Lord. You know why? Because we are confident our help comes from God. Saan ba tayo hihingi ng tulong? Bago ka lumapit kininong. Amen? Bago ka manawagan sa social media. Bago ka humingi sa mga tito mo sa abroad, tita mo sa abroad. Bago ka tumawag ng Bombay sa Diyos, ka muna lumapit. Amen? Kailangan matuto tayo, kapatid, at magtiwala tayo, and let's learn that our help really comes from God. At kung meron mang taong tutulong sa'yo, realize this, it is God who used that person to help you. And you will be surprised, unexpected people will help you. Why? Yan ay tulong na galing sa Panginoon. Amen. Matuto ka munang lumuhod at manalangin, and many victories na napagtagumpayan natin this year, you know for a fact that help came from God. You know for a fact na yung mga imposibleng problemang napagtagumpayan mo this year, galing sa Diyos yun eh. It's not from your bank account. It came from God. Last night, I was talking with the frontliners. One frontliner testified. Sabi ko, anong mga bagay dapat pagpasalamat? Anong isang bagay ang maaalala mong ginawa ng Diyos sa iyo this year na pwede mo ipagpasalamat? One frontliner stood up. Sabi niya, hindi ko dapat iti-testimony ito, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil, sabi niya, this year, ang dami daw niyang katrabaho na tinanggal sa trabaho unexpectedly. But just the mere fact na siya'y pinanatili ng Diyos doon. Ano yung stability ng work mo? Just like that, pwede kang matanggal dyan eh. Napansin niyo po ba yun? Amen? Anything na pinanghahawakan, pinangkakapitan natin, at pinagtitiwalaan natin, just like that, pwede alisin ng Diyos yan. And I have to remind him, hindi yan nagkataon eh. Yan ay pagpapatunay ng biyaya ng Diyos sa iyong katapatan sa Panginoon. Recognize that help comes from God. Ang matagumpay na taon ay hindi dahil wala kang problema. Tinanong ko po ito sa amin kaninang umaga. Sino po dito yung walang problema this year? Raise your hand. Wala kayong dinaan ng problema this year.
Sino yung ikaw yung pinoblema ngayong taong ito? Boy, this year, you went through a lot. And many problems you went through. May batang nagtaas ng kamay, wala daw siyang problema. Yun, hindi niya alam siya yung problema talaga. No? And many problems, hindi alam ng mundo. You don't have to post it to social media. But you can just kneel down and pray. At alam mo, that help will come from God. Ang matagumpay na taon ay hindi matagumpay dahil wala kang problemang sinuong. Ang matagumpay na taon ay matagumpay dahil merong Diyos kang nalapitan sa anumang suliraning pinagdaanan. That's why these Christians who trust in God are Christians who are happily serving the Lord. I tell that one time sa Las Piñas, minsan akala natin yung sumasali sa choir, yung nag-soul winning, yung mga yan naman, kaya nakapaglingkod yan sa Panginoon, wala yung problema eh. Tanungin nyo sila. Kaya minsan ang Kristiyano, next year siguro, pag wala na akong problema, sasali na ako sa ministry, mag-involve na ako sa ganito, talaga namang makikita nyo po ako lagi sa simbahan pag ako'y wala ng problema. Hindi na kita makikita sa simbahan, sa langit na tayo magkikita niyan. But you can step out by grace because you know you can serve God because any problem will be helped by God. Recognize our help comes from God. Amen? We recognize, mga kapatid, na it was God who thundered these Philistines. Kaya kung meron tayong dapat lapitan, ang Diyos muna. Bago ka humingi ng payo sa social media, bago ka humingi ng payo, nakakalungkot pa, high schooler, hihingi ng payo sa kapwa high schooler, lumuhod ka muna, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Mga tatay, lumuhod tayo sa Panginoon dahil walang ibang dakilang ama na tutulong sa atin, kundi ang Ama natin sa langit. Salamat, namulat na tayo sa katotohanan na hindi ka naman kailangan lumapit sa butas-butas at doon ka magkukumpisal, hihingi ng tulong. You have that God, the Father up in heaven. Amen? Recognize, and we've got to recognize our help comes from God. Sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi kami sasamba sa Diyos, Diyosan na yan, dahil ililigtas kami ng aming Diyos. At kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos, Diyosan na yan. That's what we need. We need Christians who knows you victoriously is about to exit 2025 and enter 2026 because hitherto the Lord helped us. Ang Diyos ang tumulong sa atin. Amen? Ginamit ng Diyos ang mga tao, ginamit ng Diyos ang simbahan, but it is the Lord who helped us. Amen? Gumagamit ang Diyos ng mga unexpected people and unexpected circumstances, but it is the Lord who helped us. Number 3 and last, nagtatagpo ko ng New Year's resolution, iiksian ko na po mga preaching ko eh. 10 years na, wala pa akong mga New Year's resolution na natutupad po mga kapatid. Number 3, I want you to notice verse number 12. Let's go back to our text verse, 1 Samuel chapter 7, verse number 12. Then Samuel took a stone and set it between Mizpeh and Shen and called the name of it Ebenezer. Hitherto hath the Lord helped us. So the Philistines were subdued. They came no more into the coast of Israel, and the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. When everything was said and done, kumuha si Samuel ng bato at nag-set po siya doon. It's a common practice po nila on Bible time, sometimes an altar, sometimes a stone. He set it as a visible reminder ng katapatan ng Diyos and declared, hitherto hath the Lord helped us. That Ebenezer is a testimony marker. Ito po'y patotoo. Hindi po ibig sabihin ay tapos na yung pakikipaglakbay. Boy, they're just starting their journey. Ang layo pa na ng kanilang paglalakbay. Pero ito'y deklarasyon na ang Diyos na tumulong sa kanila noon ay ang Diyos na tutulong pa rin sa kanila sa haharapin nila. Ain't that a great news? Amen?
ang Diyos mula pa nung sila ay alipin sa Ehipto, tinutulungan na sila. Pinapakita na ang kapangyarihan sa kanila. Nakalabas sila sa Egypt, nagreklamo sila sa Diyos. They went through the wilderness journey. Guess who helped them? It is still God. Sa mga taong reklamador, tinulungan pa rin ng Diyos. Binigyan ng mana, nagre-reklamo. Nauuhaw, nagre-reklamo. Anong ginawa ng Diyos? Tinutulungan pa rin sila ng Diyos. To that time of Judges, and to that time now kay Samuel, and to that time na naging kampante sila sa Ark of the Covenant, natalo sila, tinulungan pa rin sila ng Diyos. Ngayon ay napagtagumpayan nila ang Philistines, and Samuel had to set up an Ebenezer and says, hitherto hath the Lord helped us. It was a testimony, a declaration na ang Diyos na tumulong sa kanila noon pa ay ang Diyos na tutulong sa kanila sa hinaharap pa. Realize, number 3, realize we can face the future in faith. Maraming Kristiyano nangangamba, ano bang haharapin mo sa 2026? Ano naman kaya ang alok ng taong ito, no? When 1999 and year 2000 shifted, ang daming natakot kay Y2K. Bira, buhay pa rin naman tayo hanggang ngayon, no? Nung inaabangan yung 2020, pambira, pumutok ang bulkan, nagka-COVID. Oh, buhay ka pa rin naman. Amen. If the Lord can help us then, He can help us in the way ahead, the future. Huwag tayo maglagak ng pag-asa sa material na bagay. Huwag tayo tumingin sa, that's why the Bible says, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. Because the things which are seen are temporal, and the things which are not seen are eternal. Set your affection on things above, not on things on the earth. Why? Dahil ang tutulong po sa atin na Diyos ay ang Diyos na tumulong sa atin noon pa. At kaya niya pa rin tayong tulungan at hindi siya napapagod tulungan ang kanyang mga anak. So many people are afraid of facing 2026. Hindi, sa totoo lang po, ang daming natatakot. Nagbubuklat na sila ng horoscope. Nagtititingin na sila, year of the ano ba ang 2026. Inaalam na nila yung lucky number, lahat na ng bilog na prutas, kahit tatsulok, binilog na nila. Nahanap nila yung lucky color. Tatalon pa rin yan sa December 31. Hanggang ngayon, huwag mo tataasan sa third floor ang talon, ha? Let me tell you something. Realize we can face the future by faith. This world is not a home we're just passing through. And Samuel is reminding us, dinideclare niya dito na ang Diyos na tumulong sa atin noon, ang Diyos na tutulong sa atin sa hinaharap. We started in Las Piñas, our family, just the 4 of us. It was from the scratch. We look back 8 years, and that became my principle. Sabi ko, pambira, hindi kami pinabayaan ng Diyos in that past 8, 9, 10 years. Ngayon pa kaya tayo pabayaan ng Diyos? CBBC has been 46 years. 46 years, God has helped us then. God will still help us in the future. We have a God that never changes. Tayo, nagbabago tayo. Dati faithful ka, ngayon hindi na. Dati sumusuporta ka sa gawain ng Diyos, ngayon kritiko ka na sa gawain ng Diyos. We change, but God doesn't change. Amen? Ang Diyos po hindi nagbabago. And He's willing to help. Many times though we are unworthy, Israelites were unworthy then. Kababangon lang nila mula sa pagiging complacent nila na nagtiwala sila sa sarili nilang kakayanan. Pero sa panahon na humingi sila ng tulong sa Panginoon, tinulungan sila ng Diyos. Sa panahon na ang prodigal son ay nagwaldas ng buhay niya nung bumalik siya,
tinakbo pa rin siya ng tatay niya, niyakap pa rin siya. Why? Because the Lord is willing to help us. Isaiah chapter number 46, the Bible says, Isaiah chapter number 46, Bible says in verse number 3, Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are born by me from the belly, which are carried from the womb, and even to your old age. Kayo na po mga senior kausap dito, amen? I am He. And even to hoar hairs will I carry you. I have made, I will bear, even I will carry, and I will deliver you. I'm telling you, hanggat ikaw ay anak ng Diyos, ipaparanasan niyo ng Diyos ang pag-ibig niya, kapatid. As this year ends, pwede kang pumasok ng 2026, kapatid, nang walang pangamba. Hayaan mo na yung tradisyon magpaputok. Ba't nga ba nagpapaputok, no? Para pumasok ang swerte. Ayun, 8 na lang yung daliri, swerte pa daw siya. Kung yung pinapaputok mo, binibigay mo na lang sa offering, ikaw pa yung nakatulong. Celebrate with the family. You go December 31. Sabi ko po sa mga members, it's been our family tradition, Pastor Lauren, family tradition po namin. We go together in the house. Hindi mo naman kailangan maghintay ng 12:00 bago kainin yung spaghetti mo nung Christmas pa. Yung lumpia mo nung December 25, iinit mo. Hindi mo naman kailangan hintayin pumutok yung 12:00 bago mo kainin. Puyat at gutom ka na, pambira. Maglilitsyon ka pa ng 2:00 ng madaling araw. At inabot mo ang mga unang oras lang ng 2026. At kinuha na siya ni Lord. You gather together, 9, 10 o'clock, eat, fellowship, celebrate. Bago mag 12:00, manalangin ka. Pagputok ng 12:00, biruin mo 1 taon ka nanalangin. December 31 ka nagsimula, January 1 ka natapos. Finally, nanalangin ka rin ng 1 taon. Kaya lang tinapos mo pa rin sa sign of the cross. But listen, you can face 2026 nang walang pangamba, walang takot, may problema. But if the Lord had helped us then, He will help us now. You believe that? Kung ang Diyos I hate the word survive eh. Parang miserable nag-survive lang, di ba? If the Lord has given you victory then, mula nung ikaw ay naligtas hanggang ngayon, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Nadapa, nagkulhang, lumayo, nakabalik, biyaya pa rin ng Panginoon. And if He has helped us then, He will help us in the future. Realize we can face the future with faith. If God helped you this far, He will help you from here towards the future hanggang sa Kanyang pagbabalik. Amen. Mga mananampalataya, I challenge you, Ebenezer is not just a stone. It is a declaration na pwede ka magtiwala sa Diyos. I love that song we sing in Amazing Grace. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. To us grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. As we end this year, nawa po ay sumigaw sa ating puso ang sinabi ni Samuel on 1 Samuel, hitherto has the Lord helped us. Hanggang dito, tinulungan ka ng Diyos. Hanggang sa panahon na lumalayo ka na sa Panginoon, pinapaalalahanan ka pa rin ng Panginoon. Hanggang sa panahon na pagpalo na yan, pero tulong pa rin yan ng Diyos sa'yo para makabalik ka sa Diyos. Amen. Hanggang sa panahon na hindi mo na pinakikinggan ng Diyos, but He will talk to you in a still small voice because He wants to help you get back to God.
Yung people sa panahon na gusto mo nang magrebelde at sinasarado mo na yung isip mo sa salita ng Diyos, may ibubulong pa rin sa iyo ang Diyos. Why? Because He wants to help you. Ebenezer, hitherto, up to now, up to this very moment right here, up to this very time right here, hindi nagkulang tumulong ang Diyos. And I believe this, as we face 2026, kung nanaisip mo pa maging tapat sa Panginoon, tutulungan ka rin ng Panginoon. I end with a verse I end this morning. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Tonight, you may be discouraged. May takot kang haharapin ng bagong taon. Habang ang iba excited and habang iba nag-celebrate, down in your heart is a fear. Remember this, you're a child of God. May Diyos na tutulong sa iyo. Kailangan niya lang ng isang Kristiyanong magpapakumbaba at hihingi ng tulong sa Panginoon. Because I'm telling you, Ebenezer, hitherto had the Lord